para sa Diyos. Yung two kinds of time na yan, actually nasa scripture yun. Two kinds of time. Hello. Two kinds of time. Hello. May ayos ko lang po. The mic test. Hello, mic test. You? Hello. Praise God. Hello, mic. Hello. Hello, mic test. Hello, mic. Yeah, pwede na. Praise the Lord. Okay, yung two kinds of time, number one, time of God. Number two, time of man. Okay, isi-shortcut ko lang po, no, kasi mahaba po ang pagtuturo po nito, sapagkat pagka sinabing time, yung pre-dispensation po ay halos madiscuss po yan ng 3 years. Shortcut ko lang, no. Ngayon, itong time of God and time of man, yung two kinds na ito ay nilinaw sa 3 kinds of dispensation. 3 kinds of dispensation. Okay. Praise the Lord. 1, dispensation of the Father. Number 2, dispensation of the Son. Number 3, dispensation of the Holy Spirit. Yun. Ngayon, yung time ng Father, which is the Old Testament. Sa Old Testament po ay ipinakita ang mga paliwanag po sa Scripture, kasama na po yung pag-order ng Diyos kay Moises na maglagay ng statutes dahil sila ay kinagat ng ahas, nagkasakit po. Temporarily, sa Old Testament, kasama na po yung 7-day celebration sa time ni Moises in Exodus chapter 12, yung mga ordinances ng Panginoon, na pagdating sa sonship time, sa salvation, pagdating po sa sonship time, the dispensation of the Son, sa time na ito, ipinakita po dito mga kapatid kay Kristo na dito hindi nila masunod yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Propeta Moises. 6 para sa tao, sa 10 po ay 6 sa tao, 4 sa Diyos. Yung 4 sa Diyos po, 6 plus 4 equals 10. 10 commandments. Yan. Ngayon, sa dispensation of the Son, lahat po dito na ipinakita sa dispensation of the Father, nagkaroon po tayo ng Savior. Savior and Redeemer, because we are sinners. Ngayon, saan tayo nakaposisyon sapagkat ito ay sa time ng Israel. Sa time ng Israel, ito naman ay sa time ng Gentile. Hintil. Ano ang definition ng hintil? Walang pag-asa. Sa Ephesians yun eh. Number 2, walang Diyos. Number 3, walang tipan.
Number 4, hindi kabahagi sa bansang Israel. Ayan yan. Sapagkat ang unang bayan ng Diyos ay Israel. Ito po ay literal, at pagdating sa time natin, nagkakaroon po ng spiritual nations. Okay. So, bago yan. Walang pag-asa, walang Diyos, walang tipan, di kabahagi sa bansang Israel. 5, walang pangako. Ngayon, itong Gentile, ini-introduce ni Apostol Pablo si Jesus Christ na tumawag sa kanya papuntang Damasco, nabulag siya in 3 days. At nag-aral si Paul ng 3 years sa bundok ng Arabia upang ang Gentile maipakilala sa kanila dito sa sonship time through Jesus Christ sa first dispensation of the Father, yung failure ng Israel pwedeng i-continue ng Gentile through Jesus Christ. Sa makatuwid, na dati tayo walang pag-asa, walang Diyos, walang tipan, di kabahagi sa bansang Israel, magkakaroon ngayon ng pangako because of our Lord Jesus Christ. Now, itong ating Savior, namatay at muling nabuhay. Kaya tinawag siyang Savior and Redeemer. At binanggit kanina na si Gabriel dumating po sa mundong ito sa buwan ng Gregorian calendar on the 6th month. Ibig sabihin, June. Ang June ay pasimula ng isang buwan na magbilang ka doon sa panibagong isang buwan nung tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos na ginamit ang kanyang anghel, walang iba si Gabriel. So from June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Sa ating FB ay merong nag-comment, sabi niya, I agree. March 28 ang birth ni Jesus Christ. Amen. Alam niyo, kung sabihin ko pa yan, mga ngilngig na mga tao, maraming alam. Pero nung pinupost po natin, natutuwa sila na may nag-celebrate po ng ganon. Okay. Ngayon, yung 9 months ni Christ nung pinanganak siya ni Mary from July, paglabas ng bata, ang kasunod na buwan nun ay April. So sa makatuwid, ang nag-introduce sa buong daigdig na ito na kung kailan ang tamang kapanganakan, kung kailan ang first month of the year, tulad sa inuutos ng Diyos kay Moises, na ang Abib or Nisan ay kalahati ng March in April. Ibig sabihin yung March, yun po ay perfect calendar sa birth ni Jesus Christ, at yung April, yun po ang perfect New Year sa panahon natin. Kaya pagdating sa dispensation, yung time na binanggit kanina, whether you like it or not, ang ating Savior ay nabuhay na. Amen. At sa pagkabuhay nating Panginoon, bumalik siya sa kalagayang Espiritu. At yung Espiritu na ito ay mananahan sa tao. Okay, Romans chapter 8, verse 8. Tingnan muna natin. 8:8. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Amen. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yun. Datapwat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Yun. Amen. Ibig sabihin po, kinakailangan ang tao magkakaroon ng Espiritu ni Kristo. Amen. Amen. Si Kristo ba banal? Amen. Hindi papasok si Kristo sa katawan kung ang tao hindi banal. Amen. Kaya nga po, itong 5 na ito ay hindi talaga pwedeng pananahanan ng Espiritu ni Kristo sapagkat itong walang pag-asa, walang Diyos, walang tipan, di kabahagi sa bansang Israel, walang pangako,
talagang walang kinikilalang pagsamba sa Diyos yan. Mga tao itong walang alam tungkol sa Biblia. Ngunit sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, nang sabi ni Apostol Pablo sa 11 ng Roma, in chapter 29, ang kaloob ay hindi nagbabago. Sa makatuwid, yung may mga kaloob ngayon, okay, na binigyan ng Diyos ng kaloob na mula sa Diyos, kung paano ang mga propeta at mga apostol tuturuan ngayon, katulad ni Paul, from illiteral to spiritual, tuturuan ang hintil ngayon para sila po magkaroon ng pag-asa at magkaroon sila ng Diyos at tipan at kabahagi kung anong pinangako ng Diyos sa Israel. Amen. At alam natin, ang pinangakuhan ng Diyos, walang iba, the Father of faith, walang iba si Amang Abraham. Amen. Amen. Walang iba po pinag-uusapan dyan. Okay. Dahil sa ang kaloob hindi nagbabago, pagdating ng Spirit Dispensation, iyong mga may gift ngayon, kailangan lumakad sila ayon sa Espiritu. Sapagkat hindi nila kayang i-design ang Spirit Dispensation kapag hindi siya lumakad ayon sa Espiritu. Ano ibig sabihin? Sapagkat tayo, physically, napubuhay tayo, dati Gentile, kapag tayo ay lumabas sa pagiging hintil at sumunod tayo kay Kristo, pagdating sa Spirit Dispensation, ang pananahanan nito, yung mga taong hindi na namuhay tulad dito. Pag namuhay na sila ayon sa itinakda ng Diyos, ibig sabihin, sila yung nasa dispensation of the Holy Spirit at sila yung mga taong lumakad ayon sa Espiritu base sa pagsunod sa aral ng Diyos. Okay? Kaya po, dinidiin po ng scripture kanina, yung time natin, actually tapos na yung Father Dispensation, tapos na po yung Sonship Dispensation, tapos ang time natin ngayon is the time of the Holy Spirit Dispensation. Now, ang tanong, sinong magsasalita sa Spirit Dispensation? Siyempre ang Espiritu. Amen. Okay. Paano natin pakinggan ngayon ang sinasabi ng Espiritu? Sapagkat ang Espiritu walang laman, walang buto. Problema yun. Amen. Kaya sa church po, hindi pinag-uusapan ang bait. Hindi pinag-uusapan giver ka. Ang pinag-uusapan dito, kapag lingkod ka ng Diyos, nagtuturo ka talaga. Amen. Sapagkat sa Spirit Dispensation, dito po magkakaroon ng manifestation. Now, tingnan natin ha. Merong binanggit sa Biblia po na pakiulit Pastor Armando doon sa talatang Romans chapter 11 verse 29 yung binanggit ko kanina. Romans 11:29. Amen. Ganito pong ating mababasa. Mm. Sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sorry po. Sige. Sapagkat kung paano kayo nang nakaraang panahon ang nagmasuway sa Diyos, datapwat ngayon, kayo'y nangagdamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Yan. Tingnan mo ha. Balikan muna natin. Ang Israel ay sumuway sa Diyos. Amen. Nung sumuway ang Israel sa Diyos, ang Gentile nagkakaroon ngayon ng kahabagan sa Diyos. Through Jesus Christ. Kaya nga po, ang laki ng utang na loob natin dito sa anak ng Diyos. Kung may utang ka ng 1 billion, 2 billion, wala yun, napakaliit na utang. Itong utang natin sa anak ng Diyos, hindi kayang bayaran ng salapi. Pag ipunin natin lahat ng bilyonaryo sa buong daigdig, hindi kayang bayaran ang binayad ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Si Brother Lupi, nakapag-witness sa Diyos yan. Ganyan nga kalain makapaglakad pa siya. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pangako, pinatunayan sa kanya ng Panginoon, kaya kang palakarin kahit lugmo ka. Tutupad ka sa kanyang panukalang ito. Dahil ang time niya ngayon, time para yung may sakit pagalingin. Yung inaapi, ipagtanggol.
Yung nangihina, palakasin. Yung walang alam, tuturuan. Amen. 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 Yung may problema, lulutasin. Yung walang bahay, bigyan ng bahay. Yung walang kotse, bigyan ng kotse. Kailangan marunong ka mag-drive. Amen. Okay. Ngayon, ipinakita ko dito sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa panahon. Hindi nalingid sa alaman natin na ang panahon natin ay mapanganib na. Hindi rin lingid sa kalaman natin na ang panahon natin ngayon ay pasidhi na ng pasidhi. Pangyayari after ng celebration natin tungkol sa lindol sa Myanmar, kung napansin niyo po, halos 17 million na mga taong apektado. Nagkaroon sila ng 7.7 na lindol. Malakas yun. At merong tao na naipit, 5 days na sa ilalim ng bahay, nakuha buhay pa. So yung lakas na po yan, hindi po pangkaraniwan yan. After nung celebration natin, nangyayari po. So mayamat mahirap kapag tinamaan siya ng ganong trahedya, talagang obligadong tutulo ang luha mo sa sakit na kanilang kinaharap. Ngayon, may sinabi sa Revelation, kinakailangan makinig ang tao sa sinasabi ng Espiritu. Yan na. Sa talata yun. Basa. Revelation verse 17. Revelation. 17 to 17. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Ngayon, may sinasabi ang Espiritu doon sa mga may. So hindi pwede pong maging bingi tayo. Amen. Ayaw ng Diyos na maging bingi talaga sapagkat ang Espiritu ay magsasalita. Okay, tuloy mo. Sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, Amen. ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Ngayon, itong Spirit in Christ, magkakaroon po ng manifestation dito sa katawan na ito. At yung katawan na ito magsasalita, ang gagamitin po yung Espiritu. Amen. 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 Kapag pinakinggan niya ang sinasabi ng Espiritu, na ang taong ito ay gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kinakailangan ang taong ito magsasalita na mula sa Espiritu. Amen. Kapag nagsalita siya mula sa Espiritu at pinakinggan ng taong ito, okay? Tuloy mo, Pastor. Bibigyan ng manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. Ngayon, itong taong ito, magkakaroon siyang mana. Yung tao po means church. Itong taong ito means church na nakinig mula sa Espiritu, may promise ang Diyos sa taong yan. Bibigyan ng puti. Bibigyan ng bato. Bibigyan siya ng manang natatago na isang batong. Puti. Pag sinabing batong puti or stone or cornerstone, walang iba, yung Son, which is our Lord Jesus Christ. Okay, tuloy mo. Pangalan. May nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Now, Amen. ibig sabihin po, ang Espiritu ni Kristo manahan sa katawan, kapag yung katawan na ito lumalakad ayon sa Espiritu, siya yung tumatanggap. Correct. Amen. Kapag tinanggap ng taong ito as a church, bibigyan siya ng batong puti na ibig sabihin ang ibigay nito ay bagong pangalan sapagkat ang nakalagay sa white stone is a new name. Now, paano magsalita ang Espiritu sa isang tao kung ang isang taong ito ay hindi pwedeng magmana? Bakit?
nandito pa rin ang kanyang pagkatao bilang hintil. Sa kanya pa rin lahat. Ano ang pag-uugali ng hintil? Sinungaling, Wala. babairo, Singero. lasinggo. Yan ang Gentile. Dati. Amen. Puri. Palaaway, manggugulo, Lahat ng marites. Lahat. Wala. mahilig mag-abandona. Yan ang Gentile. Now, how you could prove yourself as a habitant of the Holy Spirit in our time as a church? Paano ka makapag-proceed ng mana na mula sa Diyos kapag lumakad pa rin ayon sa pagiging Gentile? Wala naman wala. Anong implementation ng mga church? Okay, church, kailangan magbigay ka ng 10%. Saan napunta ang 10% sa mga leader? Sinong nakinabang? Leader lang, hindi ang church. Now, in our dispensation of the Holy Spirit, ito pong problema ngayon. At isa dito sa pinag-uusapan natin, mga kapatid kay Kristo, yung time natin sa kasalukuyan sapagkat may sinulat si Apostol Pablo na sikreto para po hindi masalaula ng mga tagapagturo sa ating panahon ang tungkol sa Espiritu sapagkat ang nagsalita ay Espiritu. Okay. Corinthians. Tingnan natin yung Romans first. Saan talata yung pastor? 1 Corinthians 15:2. Unang Korinto. Unang Korinto. Ganito ang mababasa natin. Tingnan natin sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 1. 1 Thessalonians 5:1. 1 Thessalonians Thessalonica. Okay. 5:1. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Problemang malaki yun. Hindi na sinulat. Sapagkat hindi na sinulat ni Paul ang tungkol sa bahagi ng panahon sapagkat sabi niya, kayo din ang lubos na nakakaalam. Bakit? Sapagkat ang Espiritu magsasalita at pakinggan ngayon ng tao. Ang problema, kung ang taong ito ay hindi lumalakad ayon sa Espiritu, paano niya mapakinggan ang salita ng Espiritu? Paano niya maituro ang tungkol sa bahagi ng panahon? Ano yung panahong yun? Sabi kanina sa scripture sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ang isang araw katumbas ng 1,000. At ang 1,000 katumbas ng isang araw. Kailan mangyayari yan? Sa kingship time ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ang time natin ngayon, time of His kingship time sa pagiging hari. Sa sonship time, to save and to redeem. Pagdating sa Holy Spirit, ang time niya ngayon ay kingship time, kaya Espiritu magsasalita sa church. Amen. Amen. Malinaw? Amen. Okay. Dito siya ngayon magsalita sa kanyang time under His name and the name of Jesus Christ. Dito nakasulat yan sa white stone. Hindi siya old name kundi New new name. Saan ka talata nagbabasa ngayon, Pastor? Sa Thessalonica, Basa. 1 Thessalonica 5:1. 5:1. Okay. Dito po nga, diba? Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Yan. Yan, malinaw ha. Kayo ang lubos na nakakaalam. Balikan natin. Kapag pinakinggan ng sinasabi ng Espiritu, at ang Espiritu nito ay mananahan sa tao, Romans 8, at the same time yung church, na yung church na yan, ang taglay na pangalan yan in the name of Jesus Christ. Sa kanyang kingship time, sapagkat hindi na isulat niya ang anumang bagay, kalabisan na para kay Apostol Pablo,
sapagkat sa kingship time, siya na po ay spirit at ang espiritu magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Saan yun? John 14:26. 14:26. Yan, 14:26. Okay. Datapwat ang mag-aaliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo Yeah. na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sa mga tuwid, ang espiritu ni Christ na mula sa Diyos magkakaroon ngayon ng manifestation sa taong ito na lumalakad ayon sa espiritu at nakinig sa espiritu at the same time church. Ngayon, sa kingship time ni Jesus Christ, pagdating sa third dispensation, the dispensation of the Holy Spirit, ang magtuturo na dito yung Espiritu ni Kristo. Amen. Kaya kung malimutin ka, ang magpaalala, Espiritu. Amen. Kung wala kang pinag-aaralan, ang magtuturo sa iyo, Espiritu. Ang Espiritu ay magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, ipaalaala ngayon ang dispensation of the Father, ipaalaala ang dispensation of the Son, who is our Savior and Redeemer, lalong ipaalaala sa panahon natin, you live now by the Spirit of God because we belong the Spirit dispensation. So, nasa kingship time na tayo ngayon sa pag-aari ni Kristo. Amen. Yan na. Magsimula tayo ngayon yan sapagkat ating pong uubusin sa mga 30 minutes. Anong oras na? Aga pa. Maaga pa. Okay. Last day. Ipinakita po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10 ang katunayan kung paano po ang negativeness dito po sa Gentile. Kaya makalabas talaga ang tao sa pagiging hintil. Amen. Okay. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, Sinong sakim ngayon? Mga sakit. ni ang mga manlulupig, Sino ang manlulupig ngayon? hindi magagagmana ng kaharian ng Diyos. Kahit ikutin mo ang bansang Pilipinas, wala ka talagang makuha ni isa. Amen. Amen. Yung iba, nahirapan. Kung saan makakita. Pero sa atin, tinambakan siya ng maraming pagpapala. Di malaman kung alin unahin. Amen. Gugulat ng ating brother, bakit left and right? May mga ganong location. Pero sabi niya, unahin natin yung nararapat. Kung mukha lang siya ng pera, siguro, sunggab doon, sunggab dito, sunggab doon. Ang mga yon, sabi doon, sila ay hindi Mga magnanakaw, tuloy. ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga lulupig, at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan. Hindi ka makakapag Ang kaharian ng Diyos, wala doon, wala dito sa Biblia, sa puso. kundi na sa atin. Kaya po may manifestation ng Spirit sa isang tao. Malinaw ba ang tao, Kendroy? Okay na. Makamukhang ibon eh. Mukhang tarsier. Ang kaharian ng Diyos nasa isang tao. Amen. Dito. Yan na. Ngayon, ang gusto ng kaaway, yung kaharian niya sisirain. Yan na. Pag sumubra tayo sa pag-iinom ng alak, ang sisirain niya baga, patay. Pag sumubra tayo ng kain ng pagkain maaalat, Lapay. Napay. apektado, kidney. Amen. Amen. Gusto niya wasakin ang ating katawan. Now, Salamat na wala ako yan. if we live by Spirit of God, pag nanaan ang Espiritu ng Diyos, kapag may sakit ang katawang ito, sakit sa atay, sakit sa bituka, sakit sa dugo, sakit sa balat, aalisin niya. Dahil ayaw ng Espiritu may sakit ang katawang ito. Tatanggalin niya. Kaya kung meron kang ministeryo sa loob ng church, kahit nagawalis ka lang,
sikapin mo yan sapagkat yun ang way ng Diyos, ng manifestation ng Spirit. Lahat ng problema ng taong ito, tatanggalin ng Diyos. Amen. Amen. At alam ko, naramdaman natin yan sa tulong ng Diyos. Now, sa kingship time niya, by His Spirit dispensation, ang church, ang mga taong ito, nasa ilalim sila ng kingship time na ang magtuturo sa kanila walang iba ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Ang mga taong nasa Espiritu, nakikinig ng payo, masunurin, mapagmahal. Ang taong ito, hindi siya matitisod. Laban lang kung laban. Matapang ito, matatag ito, yung taong ito. Sapagkat siya ay templo ng Diyos. Manindigan ka't manindigan sapagkat ikaw ay pinanahan ng Espiritu. Pero hindi na ikaw ang gumawa nun, kundi ang banal na Espiritu. Amen. Yung katawan mo sisirain, haharangan ng banal na Espiritu. Ang katawan papatayin, haharangan ng banal na Espiritu. Walang kakanti sa katawang yan sapagkat covered siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Now, ang taong ito is church. At ang church na ito, kapag hindi lumakad ayon sa Espiritu, papasukan ng lobo yan. Amen. Pag pumasok ang lobo niyan at may mga taong lumakad ayon sa Espiritu, yung lobo dito, itataboy ng Diyos. Lucas 10:19. Pakibasa mo na. Lucas 10:19. Ayun. Ito po ang ating mababasa. Narito, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yuragan ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maaano. Binigyan ng kapangyarihan to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of enemy. So hindi ka dapat mag-abandon. Hindi ka dapat tatakas. Hindi ka dapat lalayo. Sapagkat yung authority nito binigay ng Diyos sa mga apostol at binigay din sa atin to those who live by Spirit. Yan ang mystery doon sa three dispensation. Sapagkat hindi na sinulat ni Paul tulad ng pinag-aaralan natin ngayon sapagkat sabi niya, kayo din ang lubos na nakakaalam sapagkat ang magtuturo walang iba ang banal na Espiritu. Ang bibigyan ng Diyos ng kanyang kaharian yung hindi lumakad sa pagiging Gentile. Alam niyo, ang lumakad nito sa mundong ito, may mga bilyonaryo din. Okay? Pero, ang kanilang taglay ay hindi napurihan ang Diyos. Itong mga pinanahalan ng Espiritu, sila yung magbibigay ng kaluwalhatian sa ating tagapagligtas na mula sa Ama, na sa kanyang kingship time, ang gagamitin niya yung pinanahalan ng Espiritu, na anuman ang promise ng Diyos sa kanyang kaharian, hindi katulad ng Gentile na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kundi sila ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos in the name of Jesus Christ. Ngayon, ipinakita dito sa Scripture in 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Corinthians 15:24. Amen. Ito po ang ating mababasa. Yes. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Stop muna. Pag sinabing darating ang wakas, dito po magaganap yan sa Holy Spirit dispensation. Sapagkat pag sinabing last days, ito po yung last days. Tapos na po yung Father dispensation, Sonship dispensation, nasa third dispensation na tayo sa Holy Spirit dispensation. Wakas na po pinag-uusapan ngayon. Oh. Amen. Amen. Okay. Pakituloy doon sa scripture. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pag ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid baga sa Ama.
pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalan at kapangyarihan. Paano i-prove natin? Sapagkat we claim mightily na yung Diyos ay nananahan sa kanyang larawan at itong larawang ito nagtagumpay sa daigdig na ito to save and to redeem, bumalik sa kalagayang espiritu. Ngayon, ipinakita ng Biblia ang patunay. Hebrew chapter 12, verse 1 and 2. Hebrew 12, 1-2. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Kaya tiyamang nagkukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasal. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ibig sabihin, kahit ibigay sa iyo ang kaharian ng Diyos, buong sagana, meron pa rin kaakibat na pagtitiis. Amen. Kaya lang, hindi ka napawisan maglakad ng 5 kilometers, kundi siyempre naka-aircon ka na. Ibang klaseng pagtitiis na po yun. Pero pagtitiis pa rin ang tawag. Okay, tuloy mo na. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa cross na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan. English Bible. English Bible. Last Looking verse. unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down on the right hand of the throne of God. Sat down at the right throne of God. Ibig sabihin, umupo na siya sa right throne of God. Ibig sabihin, binigay na sa kanya ang full authority in the name of Jesus Christ as a King of Kings and Lord of Lords. Amen. Now, He is our King. Ano ang pairalin ng kanyang kaharian? Walang iba ang kanyang panggoberno. Bago si Kristo, may propesya na para pairalin niya ang kanyang kingship time under His government. Okay, 9:6, mga Isaiah. Isaiah 9:6. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan tatawagin kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yan. Yung bata, binigay. Binanggit ngayon, Prince of Peace, Counselor, and Everlasting Father. Ibig sabihin, ang kingship time ng Almighty God in the name of Jesus Christ, ang Espiritu Santo ay magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. By His kingship time, ipinakita po yung kapanganakan ng Savior from the Father time, Sonship time, and the Holy Spirit time. Na dito po, ibibigay sa Kanya base sa Scripture ang panggobyerno. Amen. Now, ano ang ginagamit ng ating gobyerno ngayon na kalendaryo? Di ba po, Gregorian calendar? Ano ang first month of the year sa Gregorian calendar? Di ba January? From 1878 century, ang separation of the state from America, both state and religious, dineclare na po na binigyan tayo ng laya upang tayo makapaglingkod, magpuri sa Diyos. Walang makikialam na government. As long as gumawa ka, sumunod ka, namuhay ka, ayon sa tinakda ng batas ng bawat bansa, hayaan ka. Ngayon, ang pang-government ni Jesus Christ ay mula sa Diyos. Ang Romans chapter 13 ay binigay po ng permissive will ng Diyos para po ang bawat bansa, bawat tao ay lalakad ayon sa binigay ng Diyos. Ngunit, pagdating sa mga paglilingkod sa Diyos, pag-celebrate sa mga gawain ng Panginoon, hindi na ang sino mang magtuturo kundi ang banal na Espiritu. Amen.
lahat ngayon, ang pagkukurik sa paglilingkod sa Panginoon, Diyos na ang magkukurik by His kingship time. Kaya binanggit kanina, kailan ba pinanganak itong batang ito? Anong buwan dumating si Gabriel? Lucas chapter 1 verse 26. Di ba? Pinanganak siya ng March from July. First month of the year niya sa April. Ang tanong sa atin ng ating mga kaibigan, kung 28 siya from 1 ng March, paano yung 29, 30, 31. and 31? Mystery. Tinanong nga ng ating brother kanina, Mystery. Pastor, tinanong ko yan eh. Hindi masagot. Talagang hindi basta-basta masagot yan. Sapagkat kung pinanganak ka, kung anong buwan, maging March man, kung pinanganak ka ng 29, 30, o 31, hindi pwedeng baguhin yon sapagkat yun ang perfect birth mo sa iyong nanay. At yun din ang record natin sa NSO. Ngunit pagdating sa birth ni Jesus Christ, hindi pwedeng baguhin sapagkat ang birth niya from 1 to 28 sapagkat yung whole month ng 6 month, yun din po ang whole month ng bilang from June to July. Ibig sabihin, kung ako at ikaw ay pinganak ng 29 or 30 o 31, if you are in Christ and who live by Spirit, ang manifestation niya like the manifestation of our Savior and Redeemer. Amen. At ang birthday niya, birthday mo rin. Amen. Pastor, paano yung 29, 30, and 31? Ito pong nangyari. Sa time ni Christ, ang sabi ng Biblia sa Mateo chapter 12, verse 40. 12:40. Ganito po ang ating mababasa. Amen. Sapagkat kung paano si Jonas ay nasapatian ng isang balina na 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Kaya po, itong 3 days na to, hindi talaga siya nakapattern kasama ang bilang sa buwan na ito sapagkat from 1 up to 28, ito po yung perfect birth of Jesus Christ. Walang death dito. Ibig sabihin, kung nag-celebrate po ng 29, 30, or 31, nasa loob po yan ng kamatayan ni Kristo. At walang kamatayan sa kapanganakan. Amen. 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 In other words, kung nag-celebrate si Herodes at si Paraon sa kanilang birthday, sa time natin pinag-uusapan sila, hindi naluwalhati ang Diyos sa kanila. Kahit hari ka pa, gobernador, at hindi ka namuhay ayon sa aral ng Diyos, reject ka sa Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin ng celebration ng 29, 30, 31 ngayon kapag sino nag-celebrate? Yun po ay celebration ni Herodes at ni Paraon. In other words, sa madaling sabi, that is a celebrations, a kind of celebrations from the Gentile celebrations. Ngayon, ipinakita dito sa Biblia, itong mystery na ito sa time natin, ipapahayag po yan sa time ng kingship, time sa paghahari ni Kristo. Ngayon, merong isang binanggit sa scripture po, pakibasa pastor sa verse 50 ng 1 Corinthians chapter 15. 15:50. Amen. Sinabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Tuloy ko. Tuloy. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ano ibig sabihin? Amen. Babaguhin. Ang tawag kasing patay, ibig sabihin, yun yung mga taong nagkasala laban sa Diyos as a Gentile before. Kapag ikaw ay pinanahanan ng Espiritu, ang tawag sa iyo ay tulog. Tulog, nakatulog. Hindi lahat ay nang natutulog, kundi lahat ay Babaguhin. ibig sabihin, bago dumating ang ating katawan na matulog,
naka-straight ang paa. Gigisingin tayo ng Panginoon mula sa tulog nating kaisipan, tulog nating puso, tulog nating pandinig. Gigisingin tayo ng para ituro sa atin sa pangunguna ng Espiritu ang tungkol sa mga hiwaga ng Diyos kay Kristo, at ituturo po yan sa panahon ng kanyang kingship time. Hindi na po pinag-uusapan dito yung gospel of grace sa mga matatagal na paglilingkod sa Diyos. Halimbawa, ang church, tinuturuan palagi ng gospel of grace, 5 years, 10 years, hindi niya alam na siya pala ay kailangan turuan ng tungkol sa kaharian ng Panginoon. Gospel of the kingdom. Ngayon, what is the meaning of gospel of grace? Gospel of grace meaning is Christ is our Savior. To those who believe and trust in Him, he or she receive salvation and redemption. Wala kang gagawin dyan. Naniwala ka lang. Okay? Tinanggap mo siya. Pero, pag sinunod mo ang sinasabi ng Espiritu, susundin ng tao sa church ang tinuturo ng mga taong pinanahalan ng Espiritu. Ang from Gospel of Grace, ang kasunod yan is Gospel of the Kingdom. May talata po yan. Okay. Pagdating sa Gospel of the Kingdom, ito po ang mensahe sa kanyang kaharian, which is His kingship time, sa pangunguna ng kanyang banal na Espiritu. Now, sa Gospel of the Kingdom, time ng kingship time ni Jesus Christ sa paglilid ng kanyang banal na Espiritu. Romans 8. Okay. Ang tanong, Pastor, pwede, porke ba hindi kami nag-celebrate ng New Year, ng birth, March 28, hindi kami ligtas? Ang kaligtasan po wala sa atin, na kay Jesus Christ. Now, paano i-prove natin ang tunay na mga ligtas sa ating panahon pagdating sa kingship time? 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 2 and 3. Okay. 1 Corinthians 15. 1, 2, and 3. Okay. 1, 2, 3. First Corinthians chapter 15. Chapter 15, verse 1. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yes. Maliban na kung kayo'y nag-isip at nagsisipananampalataya ng walang kabuluhan. Sa makatuwid, ang celebration po na hindi angkop doon sa itinakda ng Biblia, ang bawat sino mang nag-celebrate na hindi angkop sa itinakda ng Diyos, yun po ay pananampalataya na walang kabuluhan. Amen. Kapag merong pananampalataya na walang kabuluhan, ibig sabihin kung mali ang paglilingkod sa Diyos, hindi talaga ligtas yun. I am sorry to say. Ang ligtas lang po, yung may matyagang iniingatan Ang salitang ipinangaral. na ang salitang pinangaral ni Apostol Pablo, na hindi na niya pinananganan pa na isulat ang lahat ng bagay sapagkat alam niya na tayo din makakaalam kapag tayo ay pananahanan ng banal na Espiritu. Amen. Yan ang tunay na ligtas. Amen. Okay. Sunod na verse. Tuloy mo. Three. Amen. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, Mm. ang akin naman tinanggap na si Kristo Yes. ay namatay dahil sa ating kasalanan. Yes. Ayon sa mga kasulatan. Yes. O, at siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw Yun. at sa mga kasulatan. Yes. Ayon sa kasulatan. Ligtas kayo kung matyaga yung Inyong pananatilihan. iniingatan. Ang tunay na ligtas, yaon lamang pong Nananatili. merong iniingatan. Amen. Ako, kung hindi ako nag-iingat, hindi ako safe.
Bawat church ngayon dapat may iingatan. At ang bawat nag-iingat sa salita ng Diyos, two kinds of time. Sa time of God, type of man, yung God magkaroon ng manifestation sa men. At yung man na ito, alam niya ang three kinds of dispensation. Father's time, sonship time, and spirit time. Sa Father time, may mga feast of the Lord. May mga law and ordinances po yan. But through Jesus Christ, nagkaroon ng absoluty sa law. At yung batas na ito, through Jesus Christ, ang Holy Spirit magtuturo para hindi makalabag ang taong ito sa mga law and ordinances of God. Pinagpatuloy ng taong ito ang inutos ng Diyos sa Israel na dati siya ay Gentile, ngayon po ay hindi na. Ang taong ito ay ikukunik sa Israel dahil sa promise ng Diyos sa kanyang kingshitan. Amen. Now, two kinds of gospel, grace, salvation, and redemption. Sa gospel of the kingdom, sa kanyang paghahari, sa kanya ibibigay ang panggobyerno. If you are under Christ government, lahat ibibigay sa iyo. Amen. Amen. Ngayon, sa ating grupo o sa anumang church, pag binigyan ka ng tasking ako, pagyamanin mo talaga yan sapagkat bigay ng banal na Espiritu. Amen. Sa panahon yan, ang Diyos malawalhati at maparangalan. And we believe this place will be grow and grow up by spiritual, material, literal, and physical. Because our license physically is local, international. So yes, ang pinakamataas na papuri. God bless and happy first day of the week. Praise God.